Hello, magandang hapon po sa inyo mga kapatid diyan sa Full Life Christian Church or Center at diyan sa mga taga Joshua Group diyan sa unay sa Kabuyaw yung Full Life Christian Center, and then yung sa Joshua Group diyan sa Santa Rosa. This is Bishop Arthur Nales na ngayon ay magtuturo kahit sandali, no? Meron ako mga ipapadalang mga video sa inyo tungkol sa pagtuturo natin. Tinatanong ko kay Pastor Ding kung ano ang nais niyong ituro ko sa inyo, pero sabi niya ako daw po ang bahala. So sa oras na ito ay bago tayo pumunta sa ating pong pagtuturo na po, tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa tanghaling ito na muli o sa hapong ito na muli pinipon mo kami, Panginoon, upang makinig, mag-aral ng iyong mga salita. Pinakasimpleng bagay o Diyos na pwede namin pag-aralan para makapagpalakas ng aming kaluluwa at ng aming spirito, Panginoon. Habang kami, Panginoon, ay naka-quarantine, Lord, kami naka-lockdown, kung ano man ang tawag nila dyan, Panginoon, palakasin mo kami sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Katayaan mo, Ama, na kami ay matutong patuloy na magpakumbaba sa iyo, Lord God, sa pakikinig ng iyong mga salita upang kami, Panginoon, ay lumalim pa rito, Ama. Salamat po ng maraming pagpalain mo ang lahat ng mga kapatiran sa Full Life Christian Center Church at yung nasa Joshua Group, Lord God, sa Kabuyaw at saka sa Santa Rosa. Katayaan mo, Panginoon, na sa may turong ito ay mapagpala sila, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat sa lahat nakikinig, ibukas mo ang kanilang mga espiritual na pananaw at mga mata upang, Panginoon, sa pagbigay ng progresibong kapahayagan ay maunawaan nila ito. Lord, salamat po ng maraming. We give you praise, we give you glory, we give you honor. In Jesus' most precious name, Lord. Amen. So, tayo po ay pupunta dun sa ating pag-aaral, no? Sabi ni Pastor Ding, hindi daw po ako pwedeng mag-live streaming dahil may hina yung mga tawag yan, yung mga linya sa inyo, no? Yung mga internet at yung mga data, at ginawa ko, video ko po ito, no? Ang ating pong pag-aaralan ay nasa 1 John chapter 2 verse 3 hanggang 6. 1 John chapter 2 verse 3 hanggang 6. Okay. 1 John 2 verse 3 hanggang 6. Ang sabi niya rito sa English translation, no? Sabi niya, okay. First Epistle of John chapter 2 verse 3. Okay? Now, by this we know that we know him, if we keep his commandment. He who says, I know him, and does not keep his commandment is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, truly the love of God is perfected in him. By this we know that we are in him. He who says he abide in him ought himself also to walk just as he walked. Sa salitang Tagalog po ay babasahin ko din po para dalawa po yung ating pinagbabatayan. Sabi niya, nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos at umiibig sa kanya ng wagas, ganito nating malalamang tayo'y nasa kanya. Ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkamuhay o pagkamuhay ni Yesu Cristo. Ang Diyos po ang magpapala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. So, ang ating pong topic ngayon ay yung pananatili. Okay? Yung consistency na sinasabi natin. Lalong-lalo na ngayon na nandito tayo sa isang pandemic. Okay?
At naniniwala po ko na ito ay isang marka ng isang tunay na Kristiyano. Okay? Dito po, tinalakay ni Pablo, no, yung mga, Juan, okay, yung mga iba't ibang klase ng sinasabi ng tao, ganun din, no, yung nagsasabing siya ay Kristiyano. Unang-una, kailangan maintindihan natin, dapat nananatili tayo na nakakabit kay Kristo. Consistently abiding or consistently abiding in Christ. Dapat nananatili tayo sa Kanya. Sabi niya, doon sa binasa natin, okay, ang nagsasabing nanatili sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkamuhay ni Kristo. Sabi niya riyan, okay, ang sabing nakikilala natin Diyos kung sinusunod natin ang Kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa Kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa Kanya ang katotohanan. Ngunit, sabi niya, ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Consistently abiding. Now, ang sabi po ng John, chapter 15, okay, ay kailangang nakakabit tayo sa puno. Ang isang sanga, ang sabi niya, pag hindi nakakabit sa puno, ito'y natutuyo at ito ay mamamatay. At ang dapat lang gawin dito ay prune, tanggalin, pagkatapos ay itapon sa apoy. So, ganun po ang nangyayari doon sa mga hindi nananatili na nakadakit o nakakabit sa puno. Okay? Pag tinignan natin, pagka tayo po ay nakakabit sa puno, which is the Christ, okay, ay nagiging fruitful tayo. Sa ating pong nararanasan ngayon, okay, nararanasan natin yung pandemonium, yung COVID-19 na to, no, maraming mga bagay ang naglalaro sa ating isipan. Hindi po yan naiwasan, kaya ngayon po yung mga psychiatrists, yung mga psychologists, nakikipag-usap sa mga kasama ito dun sa kanilang ginagawa ng gobyerno natin para yung tao hindi po buryong, kung yung word, no, hindi po siya tawag dito, hindi po siya malungkot, hindi po siya mag-alala, hindi siya magkaroon ng anxiety, okay, so kasama po yan. Pero sa atin pong pag-aaral ngayon, gusto kong sabihin, hanggang ikaw ay nakakabit kay Kristo, okay, ang bunga mo nandun. Bakit? Siyang puno, tayo yung sanga. In fact, hindi tayo dating kasama sa sanga, ang bansang Israel ang tunay na sanga, pero pansamantala, inalis niya yan, dahil ang mga hintil ay binigyan niya ng pagkakataon. Crafting ang tawag niya. Green up tayo, okay, at ngayon ay nakakabit tayo sa puno. Okay? Meron po akong pinapangaral, The Secret of Fruitful Living, no? Kuminsan ay hindi ito naiintindihan. There are at least 3 things you can do with your life. No? Tatlong bagay. Una, waste it. Sayangin mo to by living an unfruitful life. Pamumuhay ka ng hindi mabungong pamumuhay, katulad ng ginawa ng prodigal son. No? Yung prodigal son ay pagkatapos niyang kunin sa Luke chapter 15, no? Pagkatapos niyang kunin yung kanyang mana, totoong may mana tayo. No? Kasi kapwa tayo tagapagmana ng Panginoon Jesus. So pwede natin kunin yan. So kinuha niya, pagkatapos sabi niya, naglakbay siya, pumunta sa malayong lugar at doon wineldas. Yun yung word na ginamit ng word ng Bible. Wineldas yung kanyang pamumuhay. So, nasa atin yan kung ito ay sasayangin natin. Pag sinayang natin kung ano yung binigay na buhay sa atin ng Panginoon, magiging unfruitful yung buhay natin. Kaya nga nangyari sa kanya, no, ay wala na siyang makain, babalik na siya sa tatay niya. But the best thing there is naintindihan niya na hindi niya dapat pala ginawa yun. Okay? Dapat yung binibigay sa atin ng Panginoon ay make it work. We work and make it work. Sabi niya. Gawin natin ito sa ating paglilingkod, sa ating pagtatrabaho. Gawin natin ito na worthy sa harapan ng Panginoon. Okay? Huwag nating squander yung wealth dun sa ating pamumuhay, kundi gawin natin ito nang meron pong bunga. No? So waste it. Pangalawa, spend it.
Ano yan? Gastusin natin kung ano yan. No? Yung pamumuhay na walang investment. Katulad nung nangyari doon sa kay Lazarus at saka doon sa mayaman. Okay? Sa Luke 16, verse 19 to 31, sabi niya, but store up for yourself treasures in heaven. No? Na kung saan yung moth and rust do not destroy, and where cheap do not break and steal. Mag-ipon tayo ng kayamanan na siyang magdadala sa atin sa langit, na doon ay walang magnanakaw at walang rust o kalawang na sumisira nito. Kasi pwede itong sirain. No? Pwedeng sirain ito at kung makikita natin si Lazarus ganito ang ginawa sa kanyang ari-arian at yung rich man naman ay winaldas niya ito ng walang investment. Hindi po siya nag-isip. Okay? Pangatlo, invest it. No? Gawin mo itong puhunan by living a fruitful life. Alala niyo yung parable of the talent sa mga 20:25, no? Ang sabi ng master niya, no, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of the Lord. Hallelujah. Because you have faithful in charge of little things, few things, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Matthew 25 verse 21. So, kami, ito yung ginagawa natin ngayon, no? Sa tuwing merong dumarating, kung ano man yung pagpapala, okay? Ginagawa natin itong very fruitful. Ginagawa natin ito na para bang nagtatanim tayo, at pag nagtanim tayo, meron tayong aanihin. At dapat mabuting lupa ang ating pinagtatamnan. Okay? Kaya lang, kailangan meron tayong identity. Kasi minsan yung pong iba walang identity. So, meron silang crisis. Okay, kung may COVID-19 crisis, okay, ngayon merong identity crisis o crisis na sinasabi. No? To know who you are and purpose of living is vital to fruitful living. Malaman mo kung sino ka. No? Malaman mong ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka ordinaryo. Sabihin mo sa sarili mo, ako'y anak ng Diyos. At kung ako'y anak ng Diyos, hindi ako ordinaryo. At hindi ako ordinaryo, hindi rin ordinaryo ang gagawin ko. Alam niyo mga kapatid, salamat sa Panginoon dahil isa kayo sa mga bahagi ng lahat ng ginagawa namin dito. No? Mula nung day 1 nang magbaba ang ating presidente ng lockdown. Ang tawag namin yan lockdown at quarantine. No? Walang tigil tayo sa ginagawa nating pag-ayuda doon sa mga frontliners, doon sa mga hospitals, at ngayon ay doon tayo sa mga poorest of the poor. Mapalad po tayo. Bakit? Kasi tayo ay inalagaan ng Diyos. Tayo po ay mini-maintain ng Diyos. Pero may mga tao po na talaga naman, okay, doon sa mga frontliner, ang amin pong sinasabi sa kanila, hindi kayo nag-iisa, kasama na kami. Dahil alam namin, binibigay nyo yung buhay nyo para lamang doon sa mga Pilipino. At isa yung malaking bagay sa paningin ng Panginoon. So, kung malaking bagay, maliit ang gagawin namin. Aayudahan lang namin kayo. Kaya nangangailangan sila ng alcohol o ng pagkain naman. O, umayuda tayo. At kasama po kayo dyan. Dahil yung inilalagay nyo sa amin, inilalagay po namin dyan. Kasama po tayong lahat na nagsasama-samang tumutulong. Ganun din pang doon sa mga hospitals ang ginawa natin. Kaya meron kayo makikita sa FB namin ng mga hospitals. At ngayon nga ay dun sa mga poorest of the poor. Lalo na yung mga hallelujah, nasa gilid ng bundok o nasa bundok na talaga namang wala na silang pupuntahan. Dahil minsan hindi sila nabibigyan na ayuda. Bakit? Hindi naman po sila naaabot na. Kaya yun po ang inaabot natin. So, meron tayong, hindi tayo dapat magkaroon ng identity crisis. Kailangan malaman natin na ako'y anak ng Diyos. Kung anak ako ng Diyos, kung inheritor ako ni Kristo, kung ano yung ginagawa nun ni Kristo, siya ko rin yung ginagawa. Sabi niya, no? Kung maalala nyo, ang nagsasabing nananatili siya sa Diyos at ay dapat mamuhay tulad ng pagkabuhay ni Kristo. Noon, hindi lang siya nagpapagaling na may sakit, hindi lang siya nagpipray, no? Nagpapakain siya ng libo-libo. So, yun po ang ginagawa natin. Masyadong basic lang po tinuturo natin ngayon sa mga susunod na ito. Palalim ng palalim. Okay? Ang pangalawa po ay consistently caring. Yun po yung nasabi ko. 1 John 3:4. Okay?
Nakalagay po dyan, 1 John 3:4. Anong sabi niya riyan? Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag. Sorry po. Hindi po. Yeah. 1 John 3:14 pala. Sorry po. Hallelujah. 1 John 3:14. Ang sabi niya rito, no? Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan sapagkat iniibig natin ang mga kapatid at ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. We care for them na katulad din ng pag-care ng Panginoon. Sa 1 John 4, verse 7 to 8, sabi niya riyan, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa tuwing nanonood po ko ng TV at nakikita ko yung mga tao, yung mga nasa laylayan, tawag namin dyan ay nasa laylayan, at sila ay umiiyak, humihingi ng ayuda sa gobyerno pero wala na pong ibigay dahil hindi naman ito po kasama yung kanilang pangalan. Nabibiyak yung puso. Yung mga matatanda na hinihimatay na, yung iba na mamatay, na pagka nandun ay pumipila, pagkatapos ay wala na nang matatanggap sa huli. Nabibiyak po. Katulad ni Jesus Christ nung makita niya sa Matthew chapter 8 o chapter 9, nung makita niya yung mga tao na pagod na at yung mga tao na hirap na, sabi niya, naawa ko sa kanila pagkat sila'y parang mga tupang walang pastor. Nanalangin kayo sa Ama na magpadala. Yan ang sabi niya. Nanalangin kayo sa Ama na magpadala ng mga manggagawa. Sabi niya, marami ang anihin pero kaunti ang manggagawa. So yung mga nanalangin, sila rin yung pinadala ng Diyos. Sila po yung umani ng dapat anihin. Kaya bakit po? Kasi nag-care po sila doon sa mga taong ito na nakikita nila. Pinag-care nila yung mga tao at nandoon yung kanilang pag-aalala sa kanila. Consistent yung pag-aalala. Kung naalala nyo, nagsimula po tayo nung pumuntok yung vulkan, no? sa Batangas. Pagkatapos nito ay sumunod dito ngayon. No? Pero mauna pa dyan, napupunta tayo sa mga sinalita ng bagyo, kung ano man yung mga dinadanas ng iba, doon nandoon tayo. Kung saan may action doon tayo. Kasi ang mga Kristiyano po ay mga anak ng Diyos na uma-aksyon. Lagi pong on the go. No? Kahit ano pa mangyari, lagi on the go. After nyan, nabigay tayo sa mga pastor, sa pangalan to sa Batangas, and then ito na po yung COVID-19 na po. No? And we pray na tayo po hindi magkulang sa ating pong mga sarili para po tayo makatulong sa iba. Ano yan? We care for them. Pangatlo, consistently confidence. Yung pagtitiwala sa Panginoon. Ano yun? Mahirap gawin. Pero dahil tayo po ay nagtitiwala sa Diyos, nagawa niya nga noon, kaya natin gawin yun. Naalala niyo yung sinabi niya, no, more than these things you can do because I will go to the Father. Higit pa rito sa ginagawa kong gagawin yun. Bakit? Kasi pupunta na ako sa Ama. At dahil wala na siya rito, ang representative ngayon niya dito ay tayo. At kung tayo ang kanyang representative, lalo na dito ngayon sa crisis na to, sa COVID-19 crisis na to, praise the Lord. Merong mga representative ng Diyos na re-represent sa Panginoon para ipakita na, hey, may tiwala kami sa aming pong pinaglilingkuran. Natutuwa ako sa mga pastors natin pag tinatanong ko, meron bang pangangailangan mo? Meron namang mga iba, pero hindi po lahat. Meron pong talagang grabe yung kanilang. At natutuwa ako dyan sa inyo sa Kabuyaw at saka sa Santa Rosa. Bakit po? Kasi hindi man kailan kayo nagpabaya. At nananatili yung pastor nyo na buhay. Hindi tayo kailangan umasa sa iba. Hindi tayo kailangan umasa sa gobyerno. Aasa tayo sa gobyerno ng Diyos. Ang Diyos po ang siyang dapat nating asahan. Confidence po tayo sa Kanya. Pangapat, consistently compliant. To comply. Sabi niya sa 1 John chapter 2 verse 17, basahin ko lang po. Okay? Sabi niya, mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan ito
ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. So we comply on what God is saying to us. We comply on what God wants us to do. Sabi nga ni Jesus ng Lord, Lord, not mine will, but thine will be done. Ano ba yung kalooban mo? Yung po laging panalangin namin sa Lord, ano kalooban mo? Kung kami po ay gusto namin tumulong, and then, hindi po kami nag-aalala, malaki po ang tiwala namin sa iyo, magkukumply po kami. At sabi ko nga sa kanila, mag-iipon tayo. So, ngayon, tahimik muna kami ng nakaraang linggo, okay? Dahil nag-iipon kami, nananalangin, and then nag-iipon, okay? Ngayon, may dumating naman na anong tawag dito, na pwedeng tumulong na naman sa amin, doon sa Friday, nandiyan naman kami. No? Bakit? Kasi, gusto naming mag-comply doon sa kung ano yung sinasabi ng Panginoon. Kung ano yung ginagawa ng Panginoon Jesus noon, yun din ang dapat natin gawin. Jesus Christ voluntarily submit His will to the will of the Father. John 4:34, John 5:30, John 6:38. No, nandun siya, sabi ng Lord, let not my will be done, but thine will be done. Hayaan mo, Panginoon, na ang iyong kalooban na masunod, hindi ang aking kalooban naman. Very basic po yung atin pong pinag-aaralan ngayon. Kasi magsisimula tayo sa basic. No? Na minsan, hindi na napupunan ng marami kasi gusto nilang lumalim. Alam niyo po ba, marami ngayon nagtuturo ng 666. No? End time. Ano ba yan? End of the world. Okay? Kung ano na mga tinuturo. Pwede ko na may tinuturo yun na. Pero bakit hindi ko kagad itinuturo? Kasi ang gusto ng Panginoon, Lord, lumakas muna tayo. At doon sa paglakas natin, no, pagdating na nito, at itinuturo na, no, wala tayong ibang gagawin kundi mag-comply. Not mine will, Lord, but thine will be done. At pag dumating yan, malakas tayo. Amen po ba? No? Sabi nga kay Peter, hinihingi sa akin ni Satanas ikaw, pero ipinag-pray kita, napalakasin ka. At kung malakas ka na, sabi niya kay Peter, palakasin mo rin ang mga kapatid mo. So ito po nangyayari sa atin ngayon, habang nandiyan tayo, noon naka-quarantine, nagpapalakasan tayo through, anong tawag dito? Through live streaming, through video, no, lahat ng pwede natin. Ako natutuwa ako bakit po? Kasi side check ako sandali. No? Hindi natin kayang abutin lahat ng daigdig o lahat ng bansa sa buong mundo. Okay, kasi hirap ng pamasahin. Limitado lang. Ako, ang dami ko ng dating bansa pero hindi pa yung buong mundo. Limitado eh. Pero ngayon hindi. Bakit? Kasi naririnig ako sa tuwing magla-live streaming ako, naririnig ako sa iba't ibang bansa. Sa dami ng nakikinig, no? Hanggang yung mga may Muslim na Jordan, Oman, Saudi Arabia, Dubai, okay, UAE, and then Singapore and New Zealand, Canada, okay, Hong Kong, Thailand, lahat ng yan dumadating yung live streaming ko. Kaya meron pong nagla-like, marami ang bumabato. Pero hindi naman konti na nagbabas kasi ayaw nilang makarinig yung totoo. But it is still the same. No? Bakit? Kasi may pangako pong Diyos bago dumating yung wakas. Sa Matthew 24, pag binasa po ninyo. Ay nagtatanong sa akin, ito na ba yung wakas? No, it's not yet. This is just the beginning. Sabi mo yung bishop, Matthew 24, ang pinakahuli, sabi niya, the love of many shall wax cold. Yun ang simula. Kaya mayroong magbibitray, no? And then, darating yung wars, yung rumors of wars, mga pestilence, famine, okay? At yung mga ganitong crisis, no? At tapos sabi niya gano'n ay ipapangaral ang mabuting balita at saka darating ang wakas. So, hintayin natin na ipangaral ang mabuting balita. Dapat lang maging consistent tayo, mga Kristiyano. Consistently compliant tayo sa sinasabi ng Panginoon. So, yung panglima, consistently consistent. 1 John chapter 2, hallelujah, verse 24. 1 John chapter 2, verse 24. Sabi niya, pakaingatan ninyo sa inyong puso. Ano ba ako? Okay? Pakaingatan ninyo sa inyong puso
ang narinig nyo sa simula pa, kung gawin nyo ito, manatili, kung gawin nyo ito, mananatili kayo sa anak at sa ama. Ito ang ipinangako sa atin ni Kristo na buhay na walang hanggan. Consistently consistent. Continue abiding, okay, in Christ. From the time na narinig nyo yung salita ng Diyos, hallelujah, you continue, you consistently consistent, no? Na manatili dyan. Huwag kayong hiwalay. Never, pakinggan nyo ako mabuti mga kapatid, never ever depart to the written word of God. Marami na pong napahamak dahil dun sa mali o dun sa paghiwalay nila sa salita ng Diyos. Alala nyo, kung nagbabasa kayo ng Bible sa Old Testament, meron pong isang batang propeta na sinunod niya ang utos ng Panginoon at sabi sa kanya ng Panginoon, huwag kang kakain dyan sa pinuntahan mo, huwag kang ganito, kahit na aluking ka nila, huwag. At kung meron sabihin sa'yo, pagka umalis ka na, bumalik ka, huwag kang babalik. So yun ang word ng Panginoon, yun ang rema sa kanya ng Panginoon. Pero nung paalis na siya, malayo na siya, may isang matandang propeta na sabi sa mga anak niya, may dumating ditong propeta ganito. Ang sabi niya, nasaan na? So sinundan niya ng matandang propeta at ang sabi ng matandang propeta, balik ka, sama ka sa amin at doon ay pakainin kita. Sabi niya, no, merong sinabi sa akin ng Panginoon. So ang sabi ng matandang propeta, meron din sinabi sa akin ng anghel ng Panginoon, pero ang totoo, nagsisinungaling siya. So maraming mga propetang sinungaling, maraming mga nagsasabing sila yung lingkod ng Diyos, pero sinungaling. Huwag kang hihiwalay sa kung ano yung nasusulat. Huwag kang hihiwalay sa kung ano yung natutunan mo. Huwag kang hihiwalay doon sa kung ano yung napakinggan mo. Bakit? Kasi ang mandato ng Diyos ay hindi pwedeng mabago. Pag yun ang mandato sa ng Diyos, hindi yun pwedeng mabago, mga minamahal. Hindi siya pwedeng mabago. Naalala ko yung bakit sabi niya ni Dr. Bahadjat Batarse, yung akin pong tatay sa spiritual, narinig nyo na yan siya. Sabi niya, there's always a purpose of God in your life. Don't let Satan or anybody else or whatsoever hinder your purpose. Huwag mo silang bibigyan ng pagkakataon, mahinder ko ano yung gustong mangyari sa iyo ng Panginoon. Dapat consistent ka. No? Manatili kang nananatili. Yun ang word sa Tagalog. Sabi mo sa katabi mo na manatili kang nananatili. No? Yan yung ang manatili hanggang wakas, ang siyang maliligtas. But dito, hindi lang kaligtasan ang pinag-usapan natin. No, ang pinag-usapan natin dito yung gawa at ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Tanda natin, meron po tayong kanya-kanyang trabaho sa Panginoon. Okay? So, pang susunod, okay? Ano ang motibo mo para sa pananatili mo? Ano ang dapat na maging motibo mo sa pananatili mo? Unang-una, sa aking pag-aaral, no, habang hinihintay mo o hinihintay nating lahat ang pagbabalik ng Panginoon, stay focused. Kasi babalik Pangako niyan, kahit sa komunyon, sa tuwing magkukumunyon tayo, sinasabi natin na habang ginagawa natin ang pagkain ng tinapay at pag-inom sa saro, ipinahayag natin ang kanyang ang kamatayan, muling pagkabuhay at muling pagbabalik. So we are now focusing on the return of the Lord. Staying focused, no? Manatili tayong nakatingin doon sa tiniting natin, inaantay natin. Hallelujah. No? Nag-aabang. Tayo po ay raging ready. Okay? At hindi tayo dapat mapagod. Kasi yung napapagod, nagpapahinga At pag nagpahinga yan, wala na minsan. Natutulog na. So sabi niya, lagi kang gising. Okay? Lagi kang gising dapat. Lagi kang, kasi hindi ko pa tinuturo yan, pero mga ilang panahon lang, ituturo ko na po yan. No? Second coming, okay, the rapture, lahat ng ito, ituturo natin by the grace of God. No? Kahit na sabihin natin bumalik na yung dahil naniniwala po ako na nababalik po yung yung dati nating mga churches, no? Kaya lang new norm.
Ang sabi ko lagi sa new norm, doon sa aking binanggit sa Rema, yung isang samahan dito sa amin, new norm tayo na tayo po ay mga abnormal. Anong abnormal? We are above the normal. Nakikita natin yung normal, mas mataas tayo doon. No? Kami po, laging sinasabi namin ngayon, may tulog kami na 9, 9:30 to 10. Hanggang dyan lang po, kailangan matulog kami yan. Para magising kami ng mga 5, 5:30 or 6, pinakamos na yan. Kasi doon kami nag-pray, doon kami nag-meditate, doon kami po pinapayagan ng Panginoon na mag-devotion, and then mag-pray na mag-asawa, magbasa ng Biblia. Hallelujah. Isang oras na yun. May new norm. Tapos malinis na po tayo ngayon. Alala ko sa Old Testament, lagi pong ganyan bago sila pumasok sa kanilang tawag dito, kanilang bahay-sambahan. Ano po, doon sa tabernacle, naghuhugas po ng paa, naghuhugas po. Talaga po, ginagawa ko yan ngayon ng mga Muslim. Kailangan malinis. Hindi lalo na yung kaluluwa. At yung spirito. Dapat kung makikipag-leeg tayo sa Panginoon, kailangan pong laging malinis tayo. We stay ready. Stay ready for the coming of the Lord. It's like a thief in the night. Walang nakakaalam. Kaya lagi po tayong maging mapagmatsyag. Okay? Maging mapagmatsyag. Now, ano yung measure ng consistency natin? 1 John 2:28, anong sabi niya? No? Basahin lang natin. 1 John chapter 2, verse 28, anong sabi niya riyan? Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Walang kahiyan, harap-harapan. Sasabi niya, well done my good and faithful servant, enter into the joy of the Lord. Tayo po ay hindi naman taas na bata. Hindi tayo nahihiya. Bakit? Talagang ginawa natin yan. Hallelujah. We will be assured. Meron tayong assurance na na kasama tayong papasok. Meron tayong assurance na tatanggapin tayo ng Panginoon. Hallelujah. When you go to heaven, okay, the first agenda is the judgment seat of Christ. Tinuturo ko po yan sa 6 foundation doctrine. Judgment seat of Christ, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Hallelujah. No, yung judgment seat of Christ, bema ang tawag yan, no? Judgment of all who win the race. Meron po tayong reward in the basis of nung ano yung ginagawa natin. Yung work natin, mahalaga po yan. Okay? And lahat ng gawa in faithfulness. Kaya ang tawag niya riyan ay, well done, my faithful servant. Enter the joy of your Lord. Manatili. Kahit ano mangyari, mananatili tayo na gumagawa. Ano sabi niya? Meron pong batayan doon sa paggawa. Okay, sa 1 Corinthians chapter 5. Okay, may dadaan sa apoy. No, pag dinaan sa apoy, may masusunog, may hindi masusunog, etc. Siguro binabasa niyo yan. No? At ang mga hindi nasusunog, ayun ang mananatili. No, tulad ng ginto, habang dinadaan mo yan sa apoy, lalo yang nagiging ginto. Ano ba yung apoy na sinasabi? Ito yung mga pagsubok na ating dinadaan. Ito ngayon yung pagsubok sa atin na nandiyan tayo sa COVID-19. Ito yung ngayon yung sinasabi, tingnan nga natin kung susunod ka. No, yung iba ay sumunod sa gobyerno. Ayan, nagkakaloko-loko sila. Dahil ang gobyerno nilagay ng Diyos. Kahit na ano po gawin natin. Okay, sabihin na natin, halimbawa, sabihin na natin, may ginawang kalokohan. Let God take the vengeance. Tayong dalangin natin, Lord, kung katulad yan, yung mga ayuda na sinasabi nila, yung mga SAP or anuman, kinukuha ng mga LGU, alam ng Diyos lahat yan. Ako ayokong magbintang sa kanila o anuman, pero ako, naniniwala ako, hindi pwedeng hindi sila tatanggap ng kaparusahan. Sooner or later, tatanggapin nila ang kaparusahan ng Diyos. At
Madalas, hindi lang minsan, mas masakit magparusa ang Diyos kaysa sa tao. Dito, makukulong ka lang. Meron nga isa nagbiro sa FB, no? So, bugin niya raw yung ganito, ganyan. No, ayun, nakulong. Hindi dapat ginagamit kasi ang FB sa kalokohan. Eh. Hindi dapat ginagamit ang social media sa kalokohan. Dapat ginagamit ang social media sa kabutihan. Meron namang iba na talaga namang kahit mga pastor at bishop na wala po ako may isa inyo yan, wala namang problema. Basta kami, mananalangin kami. Kung may kasalanan, manalangin kami, naparusahan ng Diyos yung may kasalanan. Hindi naman po nakapikit ang Diyos eh. Hindi naman po maiksi ang kamay niya. O naniniwala tayo na may kaparusahan yan sa Diyos. Kaya po, dito po, yung pagdaan